watawat ng Pilipinas. Ang watawat ng Pilipinas ay hindi simpleng tela. Ito ay buhay na simbolo ng ating kasaysayan, pakikibaka at pagkakaisa. Bawat kulay, sinag at bituin ay nagpapaalala ng tapang, dangal at pagmamahal sa bayan. Sa pagwagayway ng watawat, binubuhay natin ang diwa ng kalayaan at ang pangakong ipagpapatuloy ang pagmamahal at paglilingkod sa Pilipinas. Ang watawat ng Pilipinas ay unang idinisenyo ni Emilio Aguinaldo noong siya ay nasa Hong Kong noong 1877. Iginuhit niya ang disenyo bilang sagisag ng minimithing kalayaan mula sa kolonyalismong Espanyol. Sa Hong Kong tinahi ang pinakaunang watawat ng Pilipinas. Personal na ibinigay ni Aguinaldo ang disenyo ng watawat sa mananahin na si Marcela Agoncillo. Kasama niyang tumahi ang anak niyang si Lorenza Agoncillo at kaibigang si Delfina Herbosa de Natividad na pamangkin ni Dr. Jose Rizal. Inabot na 5 araw ang pagtatahi nito. Alam mo ba na ang unang watawat ng Pilipinas noong 1878 ay may disenyo na nagpapakita ng isang gintong araw na may mukha sa loob ng puting tatsulok. Tinawag itong Son of May at katulad ito ng araw na makikita sa mga watawat ng Uruguay at Argentina, na pareho ring nagimagsik laban sa kolonyalismo Kastila. At hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung nasaan na ang orihinal na bandila ng Pilipinas. Noong 1907, ipinagbawal ng mga Amerikano ang paggamit ng watawat dahil sa simbolo ito ng nasyonalismo. Ito'y sa bisa ng Flag Law ng 1907 o Act No. 1676 na kung saan ang sinumang lalabag ay maaaring makulong o pagmultahin. Napawalang bisa ito noong panahon ng Commonwealth sa bisa ng Commonwealth Act No. 382. At noong taong 1919, muling pinayagan ang paggamit ng bandila at kasabay ay nagbago din ang disenyo nito. Ang pagbabago ay nagsama ng mas malinaw at formal na hugis ng araw at mga sinag upang mas maipakita ang pambansang simbolismo at pagkakakilanlan ng bansa. Ang watawat ng Pilipinas ay hinango sa bandila ng Estados Unidos bilang pagkilala ng kanilang naging kaalyado noong panahon ng Revolusyon. Ang pagkakapareho ng disenyo ay hindi nagkataon lamang kundi sinadya upang magbigay pugay sa Amerika sa pagtulong nito sa bansa. Dahil dito, makikita sa watawat ng Pilipinas ang mga kulay na pula, puti, at asul, pati na ang paggamit ng mga bituin. Halos magkahawig din ang disenyo ng watawat ng Pilipinas sa mga bandila ng bansang Puerto Rico at Cuba na tulad ng Pilipinas ay nasakop ng Espanya noong ika-19 na siglo. Narito ang disenyo ng watawat. Ang watawat ay binubuo ng mga sumusunod na bahagi. Puting tatsulok sa kaliwang bahagi, araw na may 8 sinag, 3 bituin, asul na pahaba sa itaas at pulang pahaba sa ibaba. At noong ika-25 ng Marso taong 1985, sinubukan ni Ferdinand Marcos Sr. na baguhin ang kulay ng asul sa watawat sa pamamagitan ng Executive Order No. 1010 na gawin itong light blue. At ayon kay Ambet Ocampo, isang Filipino historian, limitado ang tela at tanging light blue silk lamang ang available noon. Noong ika-25 ng Hulyo taong 1986, matapos ang EDSA Revolution, binasura ni Pangulong Corazon Aquino ang pagbabago sa kulay ng watawat sa bisa na Executive Order 272. Ang orihinal na kulay ng asul batay sa kulay ng Estados Unidos na navy blue. Si dating Pangulong Fidel V. Ramos ay nagmungkahi din ng bagong disenyo ng watawat ng Pilipinas noong taong 1975. Sa petsang Hunyo 12, 1975, naglabas siya ng mga mukahing disenyo para sa pambansang watawat, kabilang ang ideya na idagdag ang crescent moon upang kumatawan sa mga Muslim sa katimugang bahagi ng bansa.
Si Emmanuel L. Osorio ay nagmungkahi ng pagbabago sa disenyo ng watawat ng Pilipinas. Iminungkahi niya ang pagdaragdag ng isa pang bituin na kumakatawan sa North Borneo o Sabah. Iminungkahi rin ang pagdaragdag ng isa pang sinag ng araw bilang simbolo ng karagdagang representasyon sa bansa. Ang mga panukalang ito ay hindi na isabatas at nanatili ang kasalukuyang disenyo ng watawat. At noong taong 1978, pinalitan ng royal blue alinsunod sa Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ang watawat ng Pilipinas ay may tatlong pangunahing kulay na sumisimbolo sa mga mahahalagang pagpapahalaga ng mga Pilipino. Ang kulay asul ay sumasagisag sa kapayapaan, kalayaan, at hustisya o katarungan. Ipinapakita nito ang hangarin ng bansa sa pagkakaisa at maayos na pamumuhay. Ang kulay pula ay kumakatawan sa kagitingan at pagiging makabayan. Ito rin ay nagpapaalala sa mga dugong dumanak ng ating mga bayaning para sa kalayaan ng Pilipinas. Samantala, ang kulay puti na hugis at sulok ay sumisimbolo ng kalayaan, pagkapantay-pantay at kapatiran. Ang mga kulay ng watawat ay hindi lamang disenyo kundi salamin ng kasaysayan, sakripisyo at mga pagpapahalagang pinanghahawakan ng mga sambayanang Pilipino. Ang tatlong bituin ay kumakatawan sa tatlong pangunahing pangkat ng mga pulo ng bansa. Ito ay ang Luzon, Panay at ang Mindanao. Inihayag ito bilang the Archipelagos, 3 principal islands kung saan nagsimula ang revolusyon. At ang sinag ng araw ay kumakatawan sa pagkakaisa, kalayaan, demokrasya ng bayan at soberanya. May 8 sinag na kumakatawan sa 8 lalawigang unang nag-alsa laban sa Espanya. Kabilang dito ang Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Batangas at Bataan. Noong dekada 1970, iminungkahi ni Sultan Omar Dianalan na dagdagan ng ika-9 na sinag ang araw ng watawat ng Pilipinas. Ayon sa kanya, ang karagdagang sinag ay magsisilbing pagkilala sa mga Pilipinong Muslim. Sinundan din ang mungkahing ito ni Richard Gordon noong 2009. Noong 28 ng Mayo taong 1878, naganap ang labanan sa Alapan sa Imus, Cavite. Nagwagi ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol at bilang tanda ng tagumpay, unang binagayway ang bandila ng Pilipinas sa labanan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naitaas ang bandila matapos ang isang tagumpay ng mga Pilipino. At ayon kay Augusto de Viana, dahil dito ay pinagdiriwang natin ang National Flag Day tuwing ika-28 ng Mayo hanggang Hunyo 12. Noong ika-12 ng Hunyo taong 1878 sa Kawit, Cavite o dating tinatawag na Cavite el Viejo, opisyal na iwinagayway ang bandila ng Pilipinas kasabay ang pagpapahayag ng kasarinlan. Ito ang unang pagkakataong nakita ng sambayanan ang simbolo ng kalayaan. Alam mo ba na hindi maaaring ilagay ang watawat ng Pilipinas na nakapahalang sa pader? Kapag ang watawat ay sinabit sa pader, ito ay dapat patayo. Sa ganitong ayos, ang kulay asul ay dapat nasa kaliwang bahagi ng manonood, habang ang pula ay nasa kanan. Ito ay alinsunod sa tamang paggalang sa watawat at sa mga alituntunin ng Flag Code of the Philippines. Kaya tandaan, ang wastong paglalagay ng watawat ay tanda ng pagmamahal at paggalang sa ating bansa. Ang pagmamahal sa watawat ay hindi lamang limitado sa paggalang dito. Ito ay pagkilala sa kasaysayan at sakripisyong nakapaloob dito, pagpapahalaga sa kalayaan at dignidad ng bansa,
at pagsasabuhay ng kabutihang asal, katapatan at disiplina, at pagtulong sa kapwa at pagiging mabuting mamamayan. Ngayong kilala mo na ang ating watawat, dalhin mo na ang karangalan saan ka man magpunta. Hanggang sa muli ka, fanatics, mabuhay ang kabataang makabayan.